Ipinagpaliban ang arraignment o pagbasa ng sakdal laban kina dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pang akusado sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Sangkaterbang mosyon kasi ang inihain ng kampo ni Revilla. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles! Pops J, tinawag nga na delaying tactic ng prosekusyon ang pagpapaliban ng pre-trial at arraignment ng mga kaso laban kay dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado nito kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Bulacan. Tila deja vu ang pagbabalik ni dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan. Bunsod yan ng kasong kinaharap niya kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Panti, Bulacan. Pasado alas 7 ng umaga, dumating si Revilla sa Sandigan Bayan, lula ng Quezon City Jail coaster. Suot niya ang dilaw na damit ng BJMP nang may posas ang kamay. Para iyan sa nakatakdang pagbasa ng sakdal sa 3rd at 4th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong graft at malversation through falsification of public documents. Dahil yan sa alegasyon ng sabwatan para mailabas ang 76 million pesos na pondo ng flood control project sa Panti, Bulacan na nabistong non-existent. Pero ang parehong arraignment, kapwa ipinagpaliban. Hiniling kasi ng kampo ni Revilla at mga kapwa-akusado na bigyan muna ng resolusyon ang mga hindi bababa sa 6 na mosyong nakabinbin sa 3rd Division ng Sandigan Bayan kung saan dinidinig ang malversation case. Kabilang dyan ang motion to quash criminal information dahil umano hindi nasunod ang due process at walang basehan ang mga demanda. Pero ayon sa Sandigan Bayan, huwag na raw sana patagalin pa ang proseso ng paglilitis. Binigyan ng 5 araw ang prosekusyon na sumagot dito. Itinakda naman ang pre-trial at arraignment sa February 9. Pops J, kasama rin sa motion ni Revilla ang motion for consolidation, maging yung motion for transfer kung saan nga hinihiling ng kampo nitong senador na ilipat ang papiitan nito doon sa PNP detention facility sa Camp Crame. Pero ito dahil daw sa pangamba sa kanyang kaligtasan. Pero kasama yan doon sa mga nakabinbin pang motion sa korte at wala pang desisyon para sa mga ito. Pops J. Arles, bukod dun sa hiling na mabasura ang kanilang kaso, ano pa yung ibang motion ni Revilla? So Pops J, hindi nga yan bababa sa 6 na kaso, no? Parang 7 pa nga ang ating bilang, no? Pero kasama dyan yung a motion to transfer at a motion for reinvestigation kung saan naniniwala nga itong kampo ni Revilla na doon sa mga huwes, no, na magkaroon ulit ng preliminary criminal investigation dahil naniniwala sila, no, na hindi nga raw nabigyan ng due process at kailangan ng mga bagong ebidensya or yung initial na finding ay probable cause na hindi na ito raw ay minadali o hindi naging patas para doon nga sa mga akusado. Arles, yung mga kapwa-akusado ni Revilla, dumating din ba dyan para sana sa arraignment? Tama ka dyan, Pops J. Kompleto nga itong mga kapwa-akusado ni Revilla, no? Kasama nga dyan yung mga dating opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office na sina Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza, maging si RJ Dumasig, pati si Juanito Mendoza at Cristina del Rosario Pineda, pati yung kahuhuli lamang, no, na engineer din ng DPWH na si Emilita Huat. Okay, Arles, sino itong Emilita Huat na naghain ng not guilty plea? Pops J, ito yung isa sa mga engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office na nahuli lamang nitong January 20. No? Siya yung nag-plead ng not guilty doon sa Anti-Graft Court's 4th Division. Dito dinidinig yung reklamo sa kanila, yung kasong graft. No? Hindi niya na pinagpaliban yung pre-trial at arraignment sa kanya. Diniretso niya na talaga yung pagsasampa ng not guilty plea dito. At alam mo, Pops J, medyo may edad na din itong si Huat at nakita natin siya kanina. No? Sa ngayon, nananatili siya sa female dormitory ng Camp Karingan. Arles, paano ngayong na-defer ang arraignment? Balik New Quezon City Jail si Revilla? Yes, Pops J. At pasado mga alas 2 ng hapon, umalis nga itong coaster ng Quezon City Jail at bumalik doon sa Payatas. No? Umalis dito sa Sandigan Bayan patungo doon sa Payatas sa New Quezon City Jail sa male dormitory. Pero nakita natin dito na talagang heavily guarded itong si Revilla. Actually, nung una nga na pagpasok niya, Pops J, di ba, nakaposas siya. Later on, tinanggal din iyon, no? At pagpasok, paglabas, nakapalibot talaga yung mga otoridad sa kanya. Arles, nagbigay ba ng update ang pamilya Revilla kung kamusta ang pagkakakulong ng dating senador sa Quezon City Jail? Pops J, medyo naging matipid ang kanilang tugon sa media patungkol nga dito sa kasalukuyan na nangyayari at hinaharap ng kanilang pamilya. No?
kung dumating dito si Representative Jolo Revilla at sinabi lamang, anong tinanong natin kung kumusta sila, sabi niya okay lang daw. And then si Senador Bong Revilla naman, nung sinubukan na ma-ambush doon sa loob, etiko mabibig. No comment lamang ang kanyang nasabi. Pero nandito din yung kanyang may bahay na si Representative Lani Mercado, maging ang Vice Governor ng Cavite na si Ram Revilla. Arles, may mga supporter si Revilla na nagpunta rin dyan. Anong reaksyon nila sa nangyayari? Halo-halo, Pops J, yung kanilang mga emosyon. May ilan na nagagalit dahil nila, wala naman daw kasalanan. At iginigiit nga nila na inosente itong si Revilla dahil ayon sa kanila, bilang mga taga-Cavite rin daw, meron sa kanila mga taga-Kawit, mga taga-Molino, taga-Rosario, taga-Cavite City mismo. Naniniwala sila na mayaman na raw itong pamilya Revilla at hindi nagagawa ng ganitong pandarambong sa bayan at yung mga alegasyon. Pero still firm sila, Pops J, na ito daw ay politically motivated dahil daw hindi nakaposisyon si Revilla at bukod pa nga dyan yung history daw ng reklamo dito kay Revilla na graft at later on ay na-acquit naman. Giniit din nila, Pops J, dagdag pa nila, hindi raw sila bayad dito nga sa kanilang pagpunta. Kahit yung kanilang pagmerienda at lunch, sila-sila lang din daw yung nag-ambagan at tuwing lumalabas nga si Revilla, sabay-sabay silang nagcha-chant. At kaiba na din yung kanilang mga placard na hawak dahil una medyo na bash yun online, Pops J, na tila daw produced yun dahil nga sa magkakaparehas na mga font at mga nakasulat dito. Ngayon handwritten na yung kanilang mga placard na nasa labas pa rin ng Sandigan Bayan kanina. Ayun, Arles, nabanggit mo yung tindi ng security detail para dito kay dating Senador Bong Revilla. Ano ba ang inaasahan ng mga otoridad? Ano bang threat ang inaabangan nila? Pops J, hindi pa rin natin actually na-determine at naririnig mula mismo sa kampo ni Revilla kung ano nga ba yung threat sa buhay nito. Siguro pwede natin tignan yung posibilidad na ito ay at least for critics, ito ay isa sa mga big fish na naipakulong na nga ng administrasyon kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Though, meron din nga silang request, bahagi yan doon sa concern sa security threat ni Revilla dahil nga daw yung pangamba sa kaligtasan nito. Pero nauna na rin na sinabi ng PNP na kung maaari daw huwag mapunta sa kanilang kustodiya itong si Revilla dahil sa ngayon ay mayroon na din sila mga high-profile inmates at personalities na nandun na sa kanilang pangangalaga at kabukod pa dyan, karagdagang gastos at security requirements daw ang kakailanganin kung mapunta nga ang kustodiya ni Revilla sa kanila. Yang ganyang katindi na security detail, Arles, ito ba hiniling mismo ni Revilla? Hindi naman, Pops J, ito daw ay talagang part na talaga. Kasi kanina nakita natin, Pops J, mga miyembro ng BJMP, PNP, meron pang ambulansya na naka-standby dito. Although wala namang untoward incident na nangyari maging doon sa mga protesters at mga supporters ni Revilla dito sa labas. Naging smooth sailing naman. At mga 8:30 kasi, Pops J, yung unang arraignment, yan yung para sa 3rd Division sa malversation case, and then 1:30 naman yung para sa graft case, and so far naging wala naman na untoward incident na nangyari dito. At bawat galaw, Pops J, medyo naaalarma nga tayo kasi bawat lalabas nakalinya yung kapulisan, kagaya ng nakikita ninyo sa inyong screen na nakalinya yung kapulisan, hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok kahit lumapit mismo doon sa coaster ng BJMP. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.